sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang buhay na Diyos na ating Panginoong Hesu Kristo, kami po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 70 sa atin pong mga himnaryo. Tayong lahat na bubuhay sa mundo ng kabighatian, kung sa atin ay walang aakay, kakamti ka, biguan. Kapatid ko, hindi ka nag-iisa. Si Jesus laging kasama, kabalisa ay ilagat, hindi na tanging siya ang pag-asa. Sayong mga nakikita, wag na wag kang mababalisa, pagkat ang Diyos ay laging kasama. Aalalay sa tuwingan. Kapatid ko, hindi ka nag-iisa. Si Jesus laging kasama, kabalisa ay ilagat, tinatanging siya ang pag-asa. Kapatid, wag kang matakot, lagi mo sanang itaguyod ang katungkulang kaloob ng Diyos. Huwag kang manghihimahod. Kapatid ko, hindi ka nag-iisa. Si Jesus laging kasama, kabalisa ay ilagat, tinatanging siya ang pag-asa. Atin pong patuloy na purihin, sambahin, luwalhatiin ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Awitin po natin ang numero 47 sa ating mga himnaryo. Si Jesus Siyang kabay sa aking paglalakbay, sa dagat ng kabuhayan, tagapagpadya kay Satan.
Hesu Kristo. Huling awit mga kapatid, numero 19 sa ating pong mga himnaryo. Ingatan ko ang utos ni Jesus na sumako, buhay kong kanyang tinubos, sa kanya'y ihandog. Ingatan ko ang utos ni Jesus na sumako hanggang ako'y mapuspos ng biyaya at pag-ibig. Ihahandog ko ang buhay, buong lakas at yaman, pagkasiya ay namatay, sa lao ang dahilan. Ingatan ko ang utos ni Jesus na sumako hanggang ako'y mapuspos ng biyaya at pag-ibig. Sa lako'y kanyang pinawi, puso kong narurami, siyang sa akin nagtangi, sa buhay ko'y nag-ari. Ingatan
Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po, sa atin munang mga sariling mga kaluluwa, sa ating mga kabiyak ng puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Atin din pong binabati ang lahat ng ating mga kaibigan at mga kapatiran sa iba't ibang dako ng sanglibutan na hindi nakakalimot sa ganito pong mga pakikipagkaisa sa amin sa mga gawang kabanalan, na tunay po na ito ang dahilan kung bakit tayo po ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat po ng mga banal na kasulatan o sa Biblia, kung bubuksan po ninyo ang Efeso Kapitulo 2 at versikulo 10, tayo po ay kanyang gawa. Ginawa po tayo ng Diyos. Nilalang tayo para kay Kristo Jesus upang lumakad sa lahat ng mga mabubuting gawa, mga kautusan ng Diyos na pawang banal, matuwid at mabuti. Romanos 7:12. Ito po ang dahilan kung bakit tayo nilalang ng Diyos. Nilalang po tayo para kay Kristo Jesus sa ating Panginoong Hesukristo, upang lumakad tayo sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Mga kapatid, nang ayon din po sa 2:10 ng Efeso, inihanda ng Diyos ang mga kautusang ito noon pa bago nilalang ang sanglibutan upang siya nating lakaran. Ito po ang ibig ng Diyos na laging maalaala sana ng lahat ng mga tao, upang ang tao ay matuto ng pagkatakot sa Kanya. Ang pagkatakot sa Panginoon, ito po ang pasimula ng karunungan,
at kung paano ang pagkatakot sa Diyos sa Ecclesiastes Kapitulo 12 at versikulo 13, sundin mo ang kanyang mga utos, matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos, ito ang buong katungkulan ng mga tao. Kaya naman mga magulang at mga kapatid, bagaman ang mga talatang ito ay napakadaling unawain, hindi po katakataka, sindami ng buhangin sa dagat sa buong mundo. Ang mga tao na hindi nakakasunod sa mga utos na ito ng Diyos, ni hindi nga po nila nalalaman kung paano ang pagkatakot sa Diyos. At ang napakaraming mga tao, hindi nila nalalaman kung bakit sila nasa sanglibutan. Ang akala ng maraming mga tao, sila ay nilalang para ganapin kung ano ang kanilang kalooban. Sa sandali ng kanilang pagkapanganak sa lupa, sa kanilang paglaki, ang nasa puso't isip ng mga tao kung paanong mabubuhay ng marangya, marangal, mayaman, at sagana. Hindi nila naaalaala na mayroong isang palatuntunan na inihanda ng Diyos para sa ating mga tao. Ang tayo po sumunod sa kanyang mga utos, tayo po ay maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Halos lahat ng tao may kani-kanyang pinaglilingkuran. Katulad po ng napakinggan natin ng mga nakalipas na linggo. Hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong sarili, kayo ay nagiging alipin niyaong inyong pinapanginoon. Ang pinaglilingkuran ng napakaraming mga tao, hindi nila nalalaman si Satanas. Si Satanas pwede kayong bigyan ng kayamanan. Kaya napakaraming mga tao hindi nakakaala-ala sa Diyos. At ang lagi na lang naaala-ala, ang paghahanap buhay para kumita ng salapi. Naroon ang kanilang mga puso, naroon ang kanilang wika nga panuntunan sa buhay para mabuhay sila ng masagana. Kaya ang halos lahat ng tao sa buong lupa, tinuhog ng maraming mga kalumbayan ng dahil sa pag-ibig sa salapi o paglilingkod kay Satanas. Sa araw po ng Huwebes na ito, tayo po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Manatili tayo, Panginoonin natin ang Panginoong Hesukristo, maglingkod tayo sa Kanya ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip natin. Huwag nating ikakahiya ang Panginoon. Kahit na po tayo tatatlo, nag-iisa, pinakakakaunti sa bilang, lagi nating aalalahanin ang pagliligtas na ginawa ng Diyos nang unang gunawin niya ang sanglibutan sa panahon ni Nunong Noah. Wawalo ang kaluluwa na kanyang iniligtas sapagkat hindi sumakay sa daong na kung saan ipinag-utos ng Diyos kay Nunong Noah at sa kanyang sangbahayan. Ang papasok sa daong na iyan, maliligtas sa baha. Sa huling araw na ito, ang daong na ipinag-uutos ng Diyos na pasukan nating mga tao sa lupa, wala pong iba kung hindi ang kanyang espiritual na katawan. Basahin ninyo sa Efeso 5:25 at 5:23. Mga lalaki,
ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng sa Panginoon, na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa iglesia. Mga babae, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, pasakop kayo sa kanila gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang pangulo ng kanyang sangbahayan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas ang kanyang kabyak o ang kanyang iglesia. Mga kapatid, ito na po ang kapanahunan, mga kaibigan namin, para tayo magsigising na. Sa Huwebes po ng gabing ito, magpapasimula na po tayo. Una po, ititiklop natin ang ating mga tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapitulo 2 at versikulo 10 ng Filipos. Upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit, nangasa lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapitapitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng iyong bansang Israel. Ikaw din po ang Diyos na pinagtapatan, pinaglingkuran ng aming mga minamahal na mga magulang hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, malinis, sakdal na pangalan mo pong Kristo Jesus, matutunghan mo po muli kaming lahat, na bagaman kami po ay kakaunti sa silong ng aming mga dampang tahanan, bagaman ang marami sa amin nag-iisa lamang, 2, 3, kami po ang pinakamaliit sa bilang. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, nangangayupa pa kami, ipinaiilang lang namin sa iyo sa Huwebes po ng gabing ito, ang amin pong mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat po sa iyo. Sa mga araw na nagdaan, nilipos mo po kami ng mga kapayapaan, ng buhay, magagandang kapalaran. Pinalakas mo rin po at patuloy na pinagaling ang aming mga lupang pangangatawan. Salamat po, wala kang binabawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. At bagaman ang marami sa amin, pinasuguan mo ng mga karamdaman at sari-saring suliranin sa araw-araw na pamumuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Tinawagan ka po namin, dinalaw mo kami. Hinipo mo po ang bawat isa sa amin. Pinagkalooban mo po ng kalutasan ang lahat ng aming mga suliranin. Higit na nga po sa lahat, Panginoon, salamat, pinagaling mo rin ang aming pangangatawan. At patuloy mo pa rin dinaragdagan, pinatitibay, ipinaliliwanag sa amin ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, maraming salamat po sa iyo. Hindi lamang kami, kung hindi maging ang aming mga kabyak, ang aming mga anak, mga manugang, mga po, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman.
Iningatan mo rin po, pinagpala, pinagaling, pinalakas, binigyan ng mga kapayapaan sa araw-araw. Salamat Panginoon, pinananatili mo pa ang buhay at kagalingan ni na Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Maging ni JC, ni BJ, JR at John Matthew, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. At maging ang aming mga kapatiran sa laman, katulad po ng aking mga kapatid na sina kapatid na Ekspektasyon, gayon din po si kapatid na Prospero, gayon din Ama naming Diyos si Felicidad, Dolor, Eliezer at Neftali, si Erlinda, si Fe at si Lolita. Amang Manal, maraming salamat sa iyo. Iniingatan mo rin po sila at dinaragdagan ng buhay at ng mga kagalingan. At ipinagpapasalamat din namin sa iyo ang ilan sa aming mga mahal sa buhay na nangingibang bansa at nangingibang bayan upang humanap ng kanilang kakainin sa araw-araw. Hindi mo rin sila pinababayaan, Panginoon. Salamat po, pinapatnubayan mo pa si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David at Daniel, gayon din po si Shannon, si Analera, si Jacob, lalong-lalo na nga Ama naming Diyos si kapatid na Bayan Guanson, si Lolita Bongay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Fe, si Ador Aquino, si Pido at Victoria Malangkes. At gayon din, Panginoon, si Rosemary Lucerna Gonzales at Flor Bautista Gonzales, na sila po ay malalayo sa amin, na hindi namin nalalaman kung paano namin matutulungan sa gitna ng kanilang kagipitan at mga pangangailangan. Maliban na lamang na lagi naming ipagunita sa iyo, Ama, at idalangin sa iyo, nanaway patuloy mo po silang subaybayan, ingatan sa lahat ng mga taong nangakapalibot sa kanila na may masasamang puso at kaisipan, at sa kanilang ginagawang paglalakbay sa paghanap ng ikabubuhay. Ilalayo mo rin po sana sila, Panginoon, sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman, sa mga disgrasya sa daan sa kamay ng hostisya, at sa lahat ng mga nangakaumang na mga kapanganiban. Panginoon naming Diyos, idinadalangin din namin sa iyo, patuloy mo rin sanang pakapagpalain ang lahat ng mga kaibigan na ibinigay mo sa amin, na nakikinig ng iyong mga banal na aral at mga palatuntunan. Katukin mo po ang kani-kanilang mga puso, tawagin mo po sila sa iba't ibang kaparaanan ng pamumuhay, at tulungan mo po, Panginoong, silang lahat ay matipon sa iyong banal na kawan, magkasama-sama kaming makakapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang Banal, sa Huwebes po ng gabing ito, hindi po kami humihiling sa iyo ng anumang mga bagay, maging ang aming mga kakainin, iinumin at daramtin, higit na nga ang mga kayamanan at mga kapurihan sa sanglibutang ito. Ama naming Diyos, nalalaman namin na kami naririto na sa iyong banal na kaharian at sa iyong katwiran, at nararamdaman namin, idinaragdag mo muna lamang sa amin araw-araw lahat po ng aming kinakailangan sa ikabubuhay. Isang bagay lang ang lagi mong mapapakinggan sa amin, dagdagan mo po, Panginoong Hesus, ang aming mga pananampalataya, at hipuin mo po nawa kaming lahat sa Huwebes po ng gabing ito. Ama, maawat mahabag ka, palakasin mo po ang sa amin ay patuloy nang nanghihina ng dahil po sa patuloy na pagtanda sa araw-araw. Una na nga po ang iyong hamak na alipin, gayon din po ang aking kabiyak si kapatid na Rosita. Pagagalingit palalakasin mo rin po sina kapatid na Prospero,
si kapatid na Glenda, lalong-lalo na nga po ang pinakamatanda na sa amin na si kapatid na Concepcion Tenedero, gayon din Panginoon si Floro Dator, si Robert at Mercedita, si Olivia at si kapatid na Mirna, si Rogelio at si Expectacion Valencia. Ama, lubos kaming nananalig. Kami sumasampalatayang hindi mo po iuurong ang iyong makapangyarihang paningin sa bawat isa sa amin. Nasa Huwebes po ng gabing ito, ikaw po muli ang titindig sa amin, ang tatayo at mangangaral sa amin. Ilalagay mo lamang ang iyong mga salita at mga palatuntunan sa bibig ng iyong hamak, at wala mo pong kakabukabuluhang alipin. Lalangkapan mo nawa ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig, at kung mapakinggan namin ang iyong mga aral, magsisampalataya kaming ikaw nga ang Panginoon Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw nga ang aming Panginoong Jesucristo, na hanggang sa mga huling araw ay pumapatnubay at nag-iingat sa bawat isa sa amin. Ama, ay dinadalangin din namin sa iyo, huwag mo sanang pababayaan ang bawat sambahayan ng iyong mga anak, maging ng aming mga kaibigan. Ama naming Diyos, ilalayo mo po sana ang aming mga tahanan, maging ang aming mga sasakyan at mga mumunting ari-arian, ang aming mga halamanan at mga hayupan, sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan sa mga digmaan, lalo na nga po sa mga magnanakaw at mga taong tampalasan. Panginoon, ikaw po ang nagturo sa amin. Ikaw po ang aming nag-iisa buhay at banal na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, at tinuruan mo po kaming ang lahat ng bagay na aming hihilingin sa iyong pangalan sa mga pananalangin. Ito po ang iyong ipagkakaloob sa amin sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, mga minamahal po naming mga tagapakinig, atin na pong ihanda ang ating mga banal na kasulatan. Tayo po ay magpapasimula na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagsamba. Katulad po ng sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ni Propeta Samuel, sa kanya pong unang aklat ni Propeta Samuel 15:22, nagtataglay kaya ang Diyos ng kaluguran sa mga handog na susunugin? Ang pakikinig at ang pagsunod higit na mainam kaysa mga handog na susunugin. Kaya nga po ang pagsamba, kung wala po tayong mapapakinggan na mga salita ng Diyos mula sa Biblia, ay hindi po pagsamba ang tawag doon. Kaya nga sa Huwebes po ng gabing ito, buksan na po natin ang aklat ni Apostol Juan sa kanyang kapitulo 17 at versikulo 12. Ito po ay karugtong ng ating mga nakalipas na aralin ng mga nagdaang Huwebes at Linggo. Samantalang ako ay sumasa kanila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Ito po'y nalalaman na natin. Ito ang panalangin, huling-huling panalangin ng Panginoong Hesus sa halamanan po ng Getsemani, sapagkat siya nga po ay malapit nang lumipat sa kanyang kaharian. Ipagkakanulo na siya ni Judas Iscariote. At nalaman natin, mga kapatid, na napakahalaga ng kanyang mga tupa o ng kanyang mga tao, ng kanyang mga mananampalataya na maiiwan niya sa sanglibutan.
Kaya nga po ipinanalangin ng Panginoong Hesus sa Ama na ingatan ang mga maiiwan niya na kawan sa pangalan, at alam natin ang pangalan Deus, Diyos, at sa pangalan na kanyang ginawa nang siya'y magkatawan tao, Kristo Jesus. Ingatan mo sila sa iyong pangalan sa makatwid sa espiritual na katawan ng Panginoon na tinatawag sa pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngunit ang pinakapaksa po natin, hayaan ninyo na aking ipagpatuloy. Yaong mga ibinigay mo sa akin, ingatan mo sa iyong pangalan. Sila ay aking binantayan. Isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan. Dito po merong ipinakikilala na anak ng kapahamakan. Maliwanag po mga kapatid at mga magulang, iningatan niya nang siya ay nasa lupa pa at hindi pa pumapanik sa kanyang kaharian sa langit. Iningatan niya, walang napahamak. Pero meron pong isa na napahamak. At kung sino nga po yaon, kung itutuloy ninyo ang pagbasa, upang matupad ang kasulatan. Nakasulat din po sa mga banal na kasulatan, inihula ng matandang tipan, na meron pong isa sa kanyang mga alagad, na ipagkakanulo siya at ipagbibili siya ng 30 putol na pilak. Ang paksa natin dito, mga kapatid, ay tungkol po sa anak ng kapahamakan. At ito po naman ay kumakatawan para sa atin sa huling araw na ito. Nalalaman natin ang mga banal na kasulatan ay nangapasulat sa ikatututo natin. Kaya nga upang ito ay ating maliwanagan, sa Huwebes po ng gabing ito, kangino po baga iniuukol ang ating pinakasuheto o pinakapaksa na anak ng kapahamakan. Kalimutan na po natin si Judas Iscariote. Yun po ang unang-unang tinatawag na napasulat na ipinagkanulo ang Panginoon at siyang tinawag na anak ng kapahamakan. Tayo po ay mag-aaral. At para lubos nating maliwanagan, babasahin po natin sa Bibliang English King James Version na pinanggalingan ng Tagalog, sa King James Book of St. John, chapter 17 and the verse is 12. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me, I have kept. Iningatan ko sila. And none of them is lost. At wala sino man sa kanila na nawala. But the son of perdition, kundi ang anak ng kapahamakan, that the scriptures might be fulfilled. Sa makatwid, gayon din po. Kung ano ang pagkakasalin sa Tagalog, yun din po ipinakikilala ng pinanggalingan. Ngayon, ang itatanong natin, ano po baga naman ang kahulugan ng perdition, kapahamakan? Sa Tagalog, yun ang pinakamalapit na salita. Perdition, kapahamakan. Anak ng kapahamakan, son of perdition. Pero ayon po sa diksyonaryo na sinulat ng mga pantas na tao, higit na nga po kung ang pag-uusapan ay spiritual, ano po mga kapatid at mga magulang ang ibig na ipakilala nito sa atin? Nang atin pong basahin sa online Webster Dictionary, ang una pong pagpapakahulugan, final and irrevocable spiritual ruin. This state, as one that the wicked are said to be destined to endure forever.
Sa Tagalog, ito na ang pinaka-wakas, final, at hindi na mababago na pagkasira ng kaluluwa ng isang tao. Spiritual ruin, kumakatawan sa kaluluwa ng tao. At this state, at ito'y nagsasaysay ng isang masama, ay paroroon to be destined to endure forever. Doon sa mga kahirapan, magpakaikailanman. At sa ibang pagpapaliwanag, mga kapatid, perdition is another word for hell. Disaster, ruin, or destruction. Sa makatwid, kung liliwanagin ang 17:12 ng San Juan, iningatan ko sila, yaong ibinigay mo sa akin, iningatan ko sa iyong pangalan, wala isa man sa kanila na napahamak maliban sa anak ng impyerno. Anak ng kapahamakan, son of perdition, anak ng impyerno. Napakaliwanag po mga kapatid. Kaya ito po kailangan maunawaan at maliwanagan natin. Bilang mga katanungan po, ano po baga ang sumasagisag o kinakatawan sa lahat ng mga tao ng pagkakatawan tao ng Panginoong Hesukristo? Sapagkat dito sa kanyang panalangin, ang wika niya, iningatan ko yung mga ibinigay mo sa akin. Iningatan ko habang ako ay kasama nila sa sanglibutan, hindi napahamak ang sinuman. Maliban na nga lamang sa anak ng impyerno. Kaya nga, ano ba ang ibig ipakilala ng Panginoong Hesus? At dapat nating maunawaan tungkol sa Panginoong Hesukristo. Sa San Lucas 13:34, Jerusalem, O Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig ko na tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw kayo. Dito po ang ipinakikilala ng Panginoon. Siya nga po'y nagkatawan tao. Alam natin yan, uno-uno ng San Juan. Nang pasimulay berbo, berbo'y sumasa Diyos, ang berbo'y Diyos. At sa 1:2 hanggang 3, ang lahat ng mga bagay ginawa niya. At alinman sa mga ginawa ay hindi nagawa kung wala siya at nasa kanya ang buhay. At sa 1:14 ng San Juan, nagkatawan tao ang berbo, nagkatawan tao ang Diyos. Yun nga ang nakilala natin. Gumawa siya ng pangalan, mga kapatid, Aklat ng Mga Gawa 2:36, pakatalastasin nga ng bansa ng Israel, na pinatay ninyo, ipinako ninyo sa krus, ang Panginoon, na ginawa ng Panginoon na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, si Jesus na inyong ipinako sa krus. Kaya nga po, yung pangalan ng Panginoon, Dios, Diyos, at yung pangalang Kristo Jesus, hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Kaya nga sa unang Tesalonica 2:14, ang pangalan po ng iglesia na itinayo niya at binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, Aklat ng Mga Gawa 20:28, na ito ang ating tinutularan sa huling araw, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya't sa kanyang pagkakatawan tao po, ipinakilala sa Lucas 13:34, Jerusalem, Jerusalem, na tumutukoy sa kanyang sariling bayan. Ilang ulit niyang pinilit na tipunin katulad ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, tinitipon para malayo sa kapahamakan, para malayo sa mga kalaban, para magkaroon ng kapayapaan sa ilalim ng pakpak ng inahing manok. Ganyan po.
ang ating Panginoong Hesukristo. Tulad po sa isang inahing manok na talagang ang ibig niya ay walang mapahamak at ang ibig niya ang lahat ay matipon sa ilalim ng kanyang pakpak. Sa makatwid, ang Panginoon ay kumakatawan sa tinatawag na tulad sa inahing manok. Pag sinasabing inahing manok, ito ay isang magulang. Ito ang tinatawag na pinakaama. Pinakaama nating mga tao na wala pong pagbabago tulad kung paano ang mga magulang ng mga hayop pinoprotektahan ang kanilang mga anak. Gayon ang ating Panginoong Hesukristo. Sisiwa sa kanyang mga tinatawag na mga anak o sa kanyang mga alagad. Hanggang saan umaabot ang pagpaparanas ng Panginoong Hesukristo bilang isang ama o bilang isang magulang upang iligtas ang mga tao na kanyang nilalang. Alam natin, ang Panginoong Hesukristo ang lumalang sa lahat ng mga bagay, lalo na nga sa ating mga tao. Ang wika nga sa 1:1 hanggang 3 ng San Juan, ang lahat ng mga bagay ginawa niya. At walang bagay na nagawa kung wala siya. Hanggang saan umaabot? Binasa natin sa Lucas 13:34, Jerusalem, Jerusalem. Talagang unang iniligtas ng Panginoon, unang hinanap ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga tupa sa bahay ni Israel, yung kanyang sariling sangbahayan muna. Kaya nga't sinasabi sa banal na kasulatan, hindi ako naparito kung hindi upang hanapin ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Kaya yan po ang dahilan kung bakit malimit ninyong mapakinggan kay kapatid na si Rilo ang tinatawag na charity begins at home. Halimbawa, si kapatid na si Rilo ninyo, ako po ay kinakasangkapan upang ipangaral ang katotohanan ito. Kung yung aking sarili mismo ay nasa kadiliman, kung ako mismo ay masamang tao, kung ako mismo ay nasa mga liko at mga maling aral, paano maituturo ko sa ibang tao? Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesukristo, tanggalin mo muna ang taling sa iyong mata. At yung taling sa mata ni kapatid na si Rilo, inalis na po ng Panginoon Diyos yun. At nang maliwanagan po si kapatid na si Rilo ng kagilagilalas na kaliwanagan na galing sa Panginoong Hesus, naalaman ko po, iibigin ko ang aking kapwa gaya ng pag-ibig ko sa aking sarili. Kung paanong ibig kong makarating sa langit, gayon din ipangangaral ko ang paraan para ang aking kapwa-tao magkaroon din ng tinatawag na kapalaran, makarating din naman sa langit. Kaya nga hanggang saan umaabot ang pagpaparanas ng Panginoong Hesus katulad ng isang magulang o isang ama sa kanyang mga anak, hanggang doon lamang ba sa bahay ng Israel? Kaya po nalalaman natin, nang matagpuan na at mabautismohan na ang 144,000 mga kaluluwa sa bahay ni Israel sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus at ng 12 apostol, nalalaman natin yan, sa Apokalipsis ipinakita, Kapitulo 7, versikulo 4, nakita, nabautismohan, natatakan ng pangalan ng Kordero at ng Ama. Apokalipsis din, 14:1, nakita ko ang tinatawag na 144,000 na natatakan ng pangalan ng Kordero at ng pangalan ng Ama. Sa makatwid, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pagkatapos nga po, na matiyak na natatakan na ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel, tinawag naman ng Panginoong Hesukristo ang lalaking si Saulo na noon ay pinagpapapatay ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa daang Damasco. Mga kapatid at mga magulang, at sinabi ng Panginoong Jesus,
kay Apostol Pablo na noon ang pangalan ay Saulo. Hindi ka na tatawagin pang Saulo. Tatawagin ka ng Pablo na kung liliwanagin ilaw sa kahintilan, sapagkat isusugo kita sa mga hintil upang sila'y alisin mo sa mga tali ni Satanas sa kadiliman, upang sila'y dalin mo sa aking kagilagilalas na kaliwanagan. Sa makatuwid mga magulang, hindi lamang sa mga anak niya doon sa Israel, doon sa Jerusalem, mga kapatid, ibig niyang ampunin ng kanyang pakpak ang kanyang mga nilalang na kanyang mga anak. Kung hindi, nang matagpuan na, hanggang sa labas ng bayan ng Israel, hanggang sa kahintilan. Totoo ba iyan? Hanggang saan nga umaabot ang pagpaparanas ng Panginoong Jesucristo? Bilang isang inahing sisiw, bilang isang magulang, o bilang isang ama upang iligtas ang mga tao na kanyang nilalang. Efeso 1:9. Na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Talaga pong mahiwaga tayo lamang ng mga Pilipino, mga hentil tayo. Kami nung araw galing kami sa Katolisismo. Mga pagano kami nung araw, mga lolo't lola ko. Nako, mga panatikong mga mananamba kay Birhen Maria at mga Santo Niño. At pagkatapos nga po, inalis kami dyan, naging iglesia kami ni Manalo. At pagkatapos nga, sapagkat nalalaman naman natin, doon ang Kristo'y tao. Ang obispo'y anghel, inalis kami ng Diyos sa iglesia ni Manalo. At dinala kami sa lalong kagaling-galingan na ito ngayon ang bago at buhay na daan sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Hebreo 10:20, basahin ninyo. Ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ayon sa kanyang minagaling, ipinasya niya sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, 1:10, Efeso, upang tipunin ang lahat ng mga bagay. Ito po, upang tipunin ang lahat ng mga bagay. Hindi lamang yung mga Israelita, hindi lang yung mga Israelita. Kailangan hanapin din naman yung iba pang mga bagay o iba pang mga tao. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Alin yung mga bagay na yan? Ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sa Kanya, sinasabi ko, mga kapatid, napakaganda. Isipin niyo yan, para papagkaisahin tayo sa Kanya. Talaga bang ibig ng Diyos na papagkaisahin tayo sa Kanya? At bakit sinasabing maging yung mga nasa sangkalangitan? Yung nasa sangkalangitan, mga ligtas na po iyon. At nasa ibabaw ang wika ng sanglibutan. At sa ibabaw ng lupa, alin yung titipunin sa ibabaw ng lupa? Di tayong mga tao. Hindi naman kailangan ng Diyos na iligtas yung mga hayop Hindi naman kailangan iligtas ng Diyos ang mga punong kahoy sa kanyang ikalawang pagparito. Ang pinag-uusapan dito mga kapatid, ang buhay na walang hanggan. Titipunin niya sa isa. Maging yung mga anghel sa langit, maging ang mga tao sa lupa. Mga kapatid, na kung liliwanagin lamang, hindi lamang yung mga Israelita ang ililigtas niya na kanyang mga anak, kundi maging tayong mga hintil at yung mga ligtas na nasa langit, titipunin gagawing isa sa kanyang katawan. Kaya nga may isang katawan. Ano ang katawan? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanyang pinangunguluhan. Kolosos 1:18 at sa 1:14 ng Kolosos, siyang kinaroroonan ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa ikalawang pagparito niya, tayong mga nasa lupa, magiging isa kasama natin. Alin? Yung mga hukbo sa langit. Magiging katawan tayong lahat, iisang katawan ng ating Diyos sa makatwidbagay ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay po baga ito? Na talagang ibig nga ng Panginoon Diyos, lahat ng tao ay maligtas? Buksan po natin ang unang Timoteo 2:3.
ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na ano? 2:4. Na siya, sino? Ang Panginoong Jesucristo. May ibig na ano? Na ang lahat ng mga tao, mga ligtas. Ito'y mabuti. Alin yan? Ito'y nakakalugod. Ang alin? Ang kanyang wika nga, pag-ibig. Pag-ibig na ano? Ang lahat. Ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Paano maliligtas tayong mga tao? Sa pagkaalam ng tinatawag na katotohanan. Bakit nga po kailangan ang tao makaalam ng katotohanan? At ano ba ang katotohanan? At ano ba ang nagagawa ng katotohanan sa ating mga tao? Unang-una, nalalaman natin ang katotohanan ng magpapalaya sa atin. Tandaan niyo yan. Ano ba ang katotohanan? San Juan 17:17, banalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo, ang salita ng Diyos, ay katotohanan. Anong magagawa ng salita ng Diyos sa atin na katotohanan? Magpapabanal ng ating mga kaluluwa. Ibig sabihin, maglilinis ng ating mga kaluluwa. Nasaan ba ang salita ng Diyos? Nasaan ba ang katotohanang maglilinis ng ating mga kaluluwa sa ating mga kasalanan? Sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya pong San Juan 13:15, kaya, o 15:3, mga kapatid, 15:3 ng Juan, kayo ay malilinis na sa mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. Bakit na kay Kristo Jesus ang katotohanan? Siya po ang katotohanan, siya po ang ilaw, siya po ang daan, siya po ang pintuan, mga kapatid, at ang kanyang katawan, ang kanyang ililigtas na walang iba kung hindi ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanyang pinamumunuan. Kaya nga ang bawat nakikinig ng kanyang mga salita at ito'y tinutupad, nililinis po ng kanyang mga salita. Kayo'y malilinis na. Mga kapatid, sa mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. Sa San Juan 15:3, basahin po ninyo. Kaya nga, bakit nga po baga kinakailangang tayo ay pasakop sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, o bakit kinakailangang sumunod tayo sa Panginoong Jesucristo tulad sa mga sisiw na nasa ilalim ng kanyang pakpak bilang mga anak? Mga kapatid, ba't kailangan sumunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo? Buksan natin ang Efeso 2:10. Tandaan po ninyo, sa Panginoong Jesucristo lamang tayo susunod. Hindi tayo susunod sa mga utos aral ng mga tao. Lalong hindi tayo susunod sa mga utos at aral ng mga demonyo. Yung mga nangangaral dyan, lalo na nga yung parating abuloy dito, abuloy dyan, ikapu rito, ikapu dyan, kwento dito, kwento dyan, superstition dito, superstition dyan. Ang wika sa Tito 1:14, mga katha ng mga Hudyo at aral utos ng mga tao, sinsay sa katotohanan. At sa unang Timoteo sa kanyang 4:1-3, mga aral ng mga demonyo, mga kapatid. Kaya nga, sa Panginoong Jesucristo lamang tayo makikinig. Kaya nga wala kayong mapapakinggan kay kapatid na Cirilo ninyo at sa aking kasama kay kapatid na Prospero kung araw ng linggo, kung hindi ang mga salita na nanggagaling sa banal na kasulatan, sapagkat ito ang ipinag-uutos na ating babasahin, pakikinggan at pag-aaralan. 34:16 ng Isayas. Sa Efeso 2:10, ito ang dahilan kung bakit sa Panginoong Hesukristo lamang tayo sasampalataya. Sapagkat tayo ay kanyang gawa. Sino ba gumawa sa atin, mga kapatid? Di ang Diyos, mga kapatid. At nang lalangin tayo, hindi basta sinabi magkaroon ng tao. Hindi po. Yung langit, yung lupa, yung buwan, yung araw, mga bituin, yung mga isda sa dagat, mga hayop,
mga umuusad sa lupa, mga punong kahoy, mga halaman, mga prutas, salita lang na gawa. Pero nang lalangin ng Diyos tayong mga tao, nagtrabaho ang Diyos. Kumapal ng putik. Tayo'y kanyang gawa. Nilagyan pa tayo ng kanyang sariling larawan. Ngayon, nang tayo nga po'y magawa na, pinaghirapan ng Diyos. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, binigyan pa ng kanyang larawan. Para kanino ba tayo? Na nilalang ginawa. Mga kapatid, inanyuan ng kanyang sariling larawan. Para kanino tayo? Kay Kristo Jesus. Para ano? Para kumain, matulog, para gawin ang gusto nating gawin. Para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa upang siya nating lakaran. Hindi po tayo nilalang ng Diyos, inanyuan, pinaghirapan, hiningahan pa ang butas ng ating ilong ng hininga ng buhay. Mga kapatid, nilagyan pa tayo ng larawan ng Diyos, hindi po para gugulin natin kung saan natin gustong gugulin. Hindi po tayo nilalang para kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. Para lumakad sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa. Alin bang mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa? Sa isang magnanakaw, mabuti magnakaw. Sa isang masamang babae, sa isang prostitute, mabuti ang magbili ng kaaliwan sa mga sugapa sa laman. Sa isang manglalasing, mabuti ang maglasing araw at gabi. Sa isang manunugal, mabuti ang magsugal. Alin yung mabuti na kinakailangang lakaran natin sa ating Panginoong Hesukristo? 7:12 ng Romanos, ang utos ng Diyos ay banal. Ang utos ng Diyos ay banal. Ang utos, banal, matuwid at mabuti. Sa makatwid, nilalang tayo, pinaghirapan tayo ng Diyos. Hindi para sundin ang mabubuting akala natin mabuti. May daan tila matuwid sa atin, pero ang dulo, impyerno, kamatayan. 14:12 ng Kawikaan, nilalang tayo para lumakad, sumunod sa mga utos ng Diyos kay Kristo Jesus. Na banal, matuwid at mabuti, inihanda ng Diyos nung araw pa upang siya nating lakaran. Ngayon, papaano po ang pagpapasakop nga sa Panginoong Hesukristo? Sa San Juan 12:26, kung ang sino man ay ibig maglingkod sa akin, sumunod. Kung saan ako naroroon, doon naman doroon ang lingkod ko. At bakit nga po tayo susunod sa ating Panginoong Hesukristo? Kung saan siya naroroon? Alam natin kung saan naroon ang Panginoong Hesukristo. Kolosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ang katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Ano nga ang iglesia? Kayo'y nagsisitula sa iglesia ng Diyos na nasa Judea, itinayo sa Jerusalem ng Judea ng siya'y magkatawan tao, na tinutularan natin, mga kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Judea, kay Kristo Jesus. Sa makatwid, ang Panginoon, ang presidente ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kung tayo'y naririto na, alam natin kung paano tayo magiging miyembro, sasampalataya tayo sa Ebanghelyo, kaya tayo nakikinig para tubuan tayo ng pananampalataya, at kung tumubo sa atin ang salita ng Diyos, ang mabautismuhan, lubog sa tubig, sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ayos sumampalataya ay parurusahan. At kung tayo'y naririto na sa loob ng iglesia, Mateo 22:37, ano ang ipinag-uutos na gagawin natin? Iibigin natin ang unang utos. Iibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong paglakas at ng buong pag-iisip natin. 100% of our physical selves, including our mind and our heart, should love our Lord Jesus Christ. Iibigin natin ang Diyos. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo nga, siya mismo ang Diyos. Ibigin natin siya
buong puso, buong lakas at buong buhay. Papaano ba? Mga kapatid, ang pag-ibig sa Panginoong Hesukristo o sa Diyos, San Juan 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ang ikalawang utos, ang ikalawa ay ito: iibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Ang masama sa atin, wag nating gagawin sa ating kapwa-tao. Bakit nga po baga? Kailangan sa pagpapasakop natin sa Panginoong Hesukristo, kailangang magpabautismo tayo sa loob ng kanyang espiritual na katawan na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at susunod tayo sa lahat ng kanyang ipinag-uutos. 12:13 ng Ecclesiastes, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng mga tao. Amen. Wala pong pagtatalo-talo. Yan ang buong katungkulan natin. Susunod sa mga kalooban at kautusan ng Diyos. Ngayon, huling tanong, sino po ba naman ang kinakatawan ng Panginoong Hesukristo na dapat kilalanin ng lahat ng mga anak na siyang mag-iingat sa kanila, higit na nga sa lahat ng mga kabataan? Sapagkat nalalaman natin, sa ating paksa, merong anak ng impyerno o anak ng kapahamakan. Nalalaman natin ang Panginoong Hesukristo unang kumatawan, nag-iwan sa atin ng mga halimbawa katulad ng isang magulang, katulad ng inahing manok na ibig protektahan ang kanyang mga sisiw, na kung liliwanagin, mga kapatid, ibig niya lahat ng tao, kumbaga maaari ay maligtas sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ang nakakalungkot, ayaw ngang makinig ng mga tao. Pinagtatawanan tayo, tinatakwil, mga kapatid, at ayaw tayong pakinggan. Mga kapatid, kaya nga, pagkatapos na iwanan tayo ng ating Panginoong Hesukristo ng halimbawa at pagpapakilalang siya ang unang gumanap ng pagliligtas sa kanyang mga tupa o sa kanyang mga lingkod, na sa huling araw, ibig niya pati mga hentil, ang lahat ng tao ay maligtas. Sino ang kinatawan niya sa atin? Sa huling araw, para siya naman nating wika nga maging huwaran at pakinggan. 6:1 ng Efeso, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Mga anak, mga anak, igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Sino ang kinakatawan ng Diyos na ating gagawing huwara naman at susundan? Ang ating ama at ina, para mabuhay tayo na malaon sa lupa. Kaya tayo, para huwag tayong maging anak ng impyerno o ng kapahamakan, kinakailangang magsisunod tayo sa utos ng ating ama at ina. At ito po'y totoo, kung merong mga anak na nakikita tayo ngayon na mga swail, yung mga pasaway, na mga wika nga ay nauukol sa impyerno, sapagkat hindi sila sumunod sa utos ng kanilang mga ama at mga ina. Itong mga pasuway ng mga anak, kaya nalulung sa mga droga, sa mga pagpatay, sa pagsusugal, sa mga paglalasing at sa lahat ng kalayawan. Ano naman po ang pinag-uutos ng Diyos sa mga magulang? Mga kapatid, ituloy po natin sa 6:4 ng Efeso. Kayong mga maama o magulang, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kung minsan naman may mga magulang na sila pa ang masasamang halimbawa. Sila pa madyungera, sila pa chismosa, sila pa ang magagalitin, sila pa ang nagpapakita ng masasamang pag-uugali. Bakit nga po gayon? At paano ito malulunasan ng mga magulang? Buksan po natin ang mga aklat ng
lalaking si Apostol Pablo na isinulat niya kay Timoteo, alin po baga naman ang saway at aral ng Panginoon na dapat ituro sa mga anak at gayon din sa mga magulang? Sapagkat ang wika sa Efeso 6:4, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kung hindi, turuan ninyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Dito pati mga magulang kasama na inaaralan. 3:14 ng ikalawang Timoteo, dadapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Kanino nga? 3:15 hanggang 4:2 ng ikalawang Timoteo, mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan, ang Biblia, makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Ang Biblia po ang pinakalundo ng ating pag-aaral upang ang tao wag maging anak ng impyerno, para wag tayong maging anak ng kapahamakan. Tayong lahat, magulang man tayo, mga anak man tayo, mga kapatid, tayong lahat tinuturuan at inaaralan upang tayo'y maging sakdal na mga anak ng Diyos na makakarating doon sa kaharian sa langit. Susunod tayo sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga mabubuting aral na nasa mga banal na kasulatan. Mga kapatid at mga magulang, na ito nawa ay pagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Panginoon. At bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan at kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. Hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po'y binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.